Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga ka-DDS ko at sa lahat ng mga Pilipino na nasa buong Pilipinas at sa buong mundo. Gusto ko lang bigyang pansin itong CBCP na at ang CHR na sinasabi nga na sinasabi nga nila na sana wag daw po matuloy itong death penalty at maghinay-hinay itong gobyerno tungkol sa death penalty. Ngayon, mayroon naman silang karapatang magsalita kung anong gusto nila, pero gusto ko lang bigyang pansin at puntos na ang CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines. So ito usually is mga Katoliko. Ngayon, tingnan nyo, ang death penalty, may hadlang po ba ito para ang mga Pilipino o ang ating bansa ay masira o makaapekto sa ating bansa ang pagkakaroon ng death penalty? Marami pong mga bansa na mayroong death penalty, kagaya na lang sa Saudi, na kung saan isa ito sa batas na kung saan magdidisiplina sa mga mamamayan nito. So sa ating bansa, tingnan nyo, maraming nasa ating bansa ang punong-puno ng katiwalian. Nandiyan na yung mga drug pusher, drug user, drug addiction, drug lords, lahat ng mga drug syndicate, lahat ng mga rapists, landing in tandem, tanimbala, corruption. Marami pong katiwalian na nangyari sa ating bansa. Ngayon, ang ating batas may ngipin po yan. Kaya lang minsan hindi po siya na-implement ng maayos dahil nga doon depende sa leader na namumuno sa ating bansa. Ngayon, ito, ang ating gobyerno ngayon, lalo na itong si Tatay Digong, gumagawa siya ng paraan, lahat ng paraan para lang maging maayos ang ating bansa, para maging matino ang mga Pilipino, maging sumunod sa batas ang mga Pilipino at maging disiplinado upang magkaroon ng maayos at malinis na gobyerno. Lalong-lalo na rin dyan sa ating mga government official na punong-puno ng korupsyon. Matagal nang maraming tiwaling opisyal na umuupo sa ating bansa na halos ginagawa na lang nilang hanap buhay ang pagiging opisyalis sa gobyerno dahil nga pinagkakakitaan na nila ito. Sinasamantala nila ang kanilang posisyon para samantalayin ang ibang mga negosyante at pagkakitaan. So, ngayon, itong CBCP, tanggapin man natin o hindi, karamihan sa mga Pilipino ay Katoliko. At tanggapin man ninyo o hindi, maraming sangkot dyan sa ating bansa sa lahat ng katiwalian na halos kung tatanungin mo sila isa-isa, karamihan po sa kanila miyembro ng Katoliko, ng religyong Katoliko. Ngayon, hindi ko po sinasabi na masasamang tao sila. Hindi ko rin sinasabi na lahat sila masasama. Mayroon pong mga miyembro ng Katoliko na mababait at sumusunod din sa batas ng Diyos, batas ng tao. Ngayon, bilang CBCP at bilang mga leader po ng inyong mga religion, kayo po sana ay may malaking katungkulan para po turuan ng inyong mga miyembro ng leksyon. Ipatawag nyo kung sila ay mga nagkakamali, turuan nyo at pag-aralan nyo, lalong-lalo na yung CBCP at pagkatungkol sa religion. Kailangan po, di ba, mitikuloso kayo at dapat tinuturuan nyo sila ng mga aral ng Diyos na sumunod sa batas ng Diyos at batas ng tao. Ngayon, ano yung ginagawa nyo ngayon bilang CBCP, bilang mga leader ng inyong mga pamunuan? Di ba po? Bakit maraming mga katiwalian na nangyayari kahit sa inyong pamunuan mismo? Karamihan sa mga miyembro nyo, sangkot yan sa katiwalian. Ito, masakit man tanggapin, halos karamihan ng mga miyembro ng Katoliko, sila pa yung mga nagiging sangkot sa katiwalian sa ating gobyerno. Halos karamihan dyan Katoliko, mga nakaupo sa gobyerno. Lahat dyan halos nagiging sangkot sa mga pagnanakaw, mga carnapper, kidnapping, rapist, riding in tandem, drug addiction, drug pusher, drug lords. Tanungin mo po isa-isa yan. Halos yan, sasabihin nila Katoliko sila. Kasi ganito yon. Dapat po gumawa kayo ng mga hakbang bilang kayo po yung mga leader ng inyong pamunuan, lalong-lalo na po yung religion, sa mga miyembro nyo na kausapin nyo po at bigyan ng tama aral ang inyong mga miyembro para po hindi sila maligaw. Di ba po? Marami sa mga miyembro po ang naliligaw ng landas. Napupunta na sa mga katiwalian, napupunta na sa mga kalukuhan, sa lahat ng mga kasamaan. Pero may pakialam pa po
may pakialam po ba kayo sa inyong mga miyembro kung anong nangyayari o pinapabayaan nyo na lang? Ngayon, malaking tulong sana at hakbang yon para makatulong sa ating gobyerno na kayong mga pamunuan, lalong-lalo ng religion, turuan nyo ng tama na maging disiplinado ang inyong mga miyembro para hindi maging sakit ng ulo ng ating gobyerno. Di ba po? Ngayon, tingnan nyo. Kasi ang pagkaalam ko sa ibang mga religion, tinuturoan nila kapag nagkamali ang kanilang miyembro, pinapatawag nila yon, kinakausap, dinidisiplina at binibigyan ng leksyon at aral na may tuwid ang kanilang mga landas, kanilang mga ginagawang kamalian. Pero kayo po ba, mga leader ng Simbahang Katoliko at CBCP, bilang kayo yung mga obispo na nakakataas sa ating bansa na sa mga relihiyong Katoliko, kayo po ba may pakialam pa sa inyong mga miyembro kung anong nangyayari sa kanila? Kung sila po ba ay nagiging involved na dyan sa drug addiction, drug pusher, mga drug lords, mga syndicates, mga pagkarnap, mga rapist, nangre-rape na sila, nagnanakaw, mga snatcher, maraming katiwalian. Karamihan dyan po, aminin nyo man o hindi, pag tinanong nyo po yan isa-isa, halos karamihan sa kanila miyembro ng Iglesia Katolika. So ngayon, kayo po ba bilang mga pari at obispo, na kayo po may pakialam pa po ba kayo sa inyong mga miyembro kung anong nangyayari? Kinakausap niyo po ba sila isa-isa, pinapatawag sa inyong mga pamunuan para bigyan at turuan ng leksyon o pagkausapin na ituwid ang turuan ng tama? Di ba po? Kayo, nagbabasa kayo ng Biblia. Ituro nyo sa inyong mga miyembro at sa mga tao kung anong tama at anong totoo na dapat gawin. Sumunod sa batas ng Diyos, sumunod sa batas ng tao, para po hindi maging sakit ng ulo ng ating gobyerno. Ngayon, ang ating bagong gobyerno na si Tatay Digong ang magiging ating presidente, na siya yung gumagawa ng paraan para po malinis ang ating gobyerno, malinis at maging maayos ang ating bansa laban sa lahat ng mga katiwalian at sa lahat ng mga kriminal, na maging disiplinado ang mga tao. Tapos siya paminsan ang pinagkakaisahan nyo, lalo na itong si BCP, panay kontra. Kayo, ano po ba ang ginawa nyo bilang kayong mga leader ng Simbahang Katoliko? Ano ang ginagawa nyong hakbang para turuan ng inyong mga miyembro na umiwas sa lahat ng katiwalian, umiwas sa lahat ng kriminalidad, umiwas sa lahat ng masasamang gawain? Ngayon, napapansin lang natin. Tingnan nyo, ito tuwing kapiestahan ng mga patron sa iba't ibang barangay, napapansin lang natin kapag kapistahan, maraming nangyayaring mga kabulastugan. Ito, kung ito ang ginagawa nyo is pagbabanal or para sa Diyos, bakit nandyan ito? Aminin nyo man hindi, totoo. Tuwing kapistahan, maraming lasing, maraming nangyayaring mga krimen, may nagsasaksakan, mayroong nababaril, mayroong namamatay, mayroong mga kung ano-anong nangyayari, mayroong nagsasabong, mayroong sugal. O, kung ano yan? Hindi ba malaking question mark yan? Bakit nangyayari ang ganyan? Na dapat nagbabanal ang mga miyembro ng Katoliko o ang mga miyembro nito, instead na gumawa ng mabuti, ang ginagawa puro mga kalukuhan. Yan po ba, tinuturoan nyo ng tama ang mga miyembro? Tinuturoan nyo po ba sila na maging disiplinado at umiwas sa mga ganyang bisyo na masama? So, kayo po mismo dapat turuan nyo ang inyong mga miyembro na maging disiplinado at umiwas dyan sa mga masasamang gawain. Aral ng Diyos yan nasa Biblia yan Basahin nyo, turuan nyo sa mga miyembro para maging maayos at maging disiplinado ang mga miyembro at makatulong sa ating gobyerno na ang mga mamamayan nito is sumusunod sa batas at mayroong aral ng Diyos, na takot sa Diyos, takot sa aral sa batas ng tao. Ngayon, bago nyo kumbaga kontrahin o makikialam sa gobyerno, kayo mismo pakialaman nyo ang inyong mga miyembro, ang inyong mga pamunuan, na turuan ng tama, disiplinahin, ituro ang aral ng Diyos, ang lahat ng aral ng Diyos, ituro nyo sa kanila kung anong dapat gawin na makakabuti para sa kanila at makakabuti at makatulong para sa gobyerno. Yun ang dapat nyong
gawin sa mga miyembro nyo, sa inyong mga pamunuan, para po hindi maging sakit ng ulo ng gobyerno, sakit ng ulo ng mga leader ng ating bansa. Tapos ngayon, pag ang ating leader ng bansa, lalo na si Tatay Digong, na humahabol ngayon sa mga krimen, na gustong maging disiplinado ang mga Pilipino, na naging maayos ang ating bansa at ang saang bayan ng Pilipinas, na maging maayos ang ating mga pamayanan, kayo mismo ngayon kumukontra kung ano mga pinagagawa. Kayo nga mismo, hindi kayo gumagawa ng paraan para turuan ang inyong mga miyembro. Malaking bagay kasi yun na kayo, mga pamunuan ng iba't ibang religion, na nagtuturo ng tama sa bawat miyembro, ay di sana maging maayos ang ating bansa, maging disiplinado ang mga Pilipino. Pero itong si BCP mahilig magsalita, pero kayo mismo, ang inyong pamunuan at ang inyong mga miyembro punong-puno ng katiwalian. Marami sa government ang mga opisyalis ng gobyerno na miyembro ng Iglesia Katolika. Ngayon, bakit marami sa kanila ang sangkot sa katiwalian? Bakit pinapabayaan nyo sila? Pinapabayaan nyo sila, ang inyong mga miyembro, na magnakaw sa gobyerno, magnakaw sa mga kalye, maglasing, mag-inom, magsugal, mambababae, kung ano-ano mga katiwalian, maging sangkot sa mga drug addiction, drug pusher, drug lords, mga drug syndicate, mga iba't ibang sindikato. So, yun, tinuturo nyo po ba ng tama ang inyong mga miyembro para matuwid yan, yung mga bagay na yan, at maiwasan? Diba po? So, yan, dapat makita nyo po yun. Bilang kayo mga leader ng inyong pamunuan, dapat bantayan ninyo ang inyong mga miyembro kung alam nyo kung ano mga pinagagawa at nangyayari sa kanila. Kasi ang alam ko sa ibang mga religion, kung may nagawang pagkakamali ang kanilang mga miyembro, pinapatawag nila yun, kinakausap, binibigyan ng disiplina at aksyon kung anong nararapat na gawin sa kanilang miyembro. Dapat lahat ng religion sana ganon. Kayong mga miyembro ng, lalo na yung Iglesia Katolika, na may pinakamaraming miyembro sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kung maging mitikuloso kayo sa lahat ng mga panuntunan nyo, sana magiging disiplinado at hindi magiging sakit ng ulo ang miyembro, bawat miyembro sa ating magiging sakit ng ulo sa ating gobyerno. So yun sana dapat yung pagtuunan ng pansin, hindi yung mga leader na gumagawa ng paraan para maging maayos ang ating gobyerno. So hindi ko sinasabi to para sirain, kundi gusto ko lang ipuntos na maging naturuan natin ng tama ang ating mga miyembro para maging maayos at maging disiplinadong mamamayan ng ating bansa. So, ngayon, yun ang isang puntos na dapat nagawin nyo para makatulong sa gobyerno. Hindi yung punay kontra-kontra, pero kayo mismo wala namang kayong ginagawang hakbang para makatulong, di ba po? So, yun lang po. Sana mag-isip-isip kayo at itong mga miyembro ng Iglesia Katoliko na maging disiplinado. Hindi naman lahat ganon, pero sana karamihan sa kanila na nagiging involved dyan, magbago. Sumunod tayo sa batas ng Diyos at batas ng tao para maiwasan po yung mga conflict. Ito, kagaya yung death penalty, hindi naman masama kahit may death penalty kung wala naman pong gumagawa ng masama at mga katiwalayan dyan, lalo na yung mga heinous crime. Wala namang mapaparusahan ng death penalty. Walang pinagkaiba yun doon sa Biblia na mayroong impyerno na pupuntahan kapag hindi nagbago yung tao, di ba? Wala namang mapaparusahan kung walang gumagawa ng masama. Ngayon, meron lang mapaparusahan dahil talagang lumabag siya sa batas at talagang hindi na niya, kumbaga, gumawa na siya ng karumal-dumal sa kapwa-tao. Masama yun So, dapat turuan natin ng tama ang ating mga miyembro para makaiwas sa mga ganon, mga pangyayari na magdadala sa kanila doon sa death penalty. Maraming bagay yun bilang kayo mga nagtuturo kayo ng mga salita ng Diyos, ituro sa kanila yung tama at lahat ng mga bagay na makakabuti para sa kanila. So yun lang po, sana mag-isip-isip yung CBCP instead na magkontra. Tulungan nyo ang gobyerno at ang inyong mga miyembro na maging mabuting mamamayan para po walang sakit ng ulo. Yun lang po, salamat sa inyong panonood. Maraming salamat po doon sa mga nag-likes at nag-share at nag-comment sa aking video at sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Magkita-kitang muli tayo sa masusunod na araw. Mag-iingat po kayong lahat at God bless you all. Thank you po.
Tulad ni Duterte, ang mali ay siyang mali. Bakit nga ba si Duterte ang aking presidente? Di na kailangan pahabain, ang sagot ko lang ay simple. Kaligtasan ng bansa ang tunay na importante. Ang bawat mamamayan sa kalsada ay kampante. Pangarap namin ay katunayan nga ay simple lang. Sa paglabas ng bahay walang mas